Well, Gilas versus Hong Kong, no? So, yung naobserbahan natin, nanalo yung Gilas 94-64. So, 30 yung tambak. Pero, yun lang ang nakita natin sa Gilas. Medyo nag-run yung Hong Kong, lumamang. Well, medyo kulang pa sa chemistry. Yung hindi pa sila magkakasama nung pinasok yung mga off the bench players. No? Yun yung halata mong hindi pa sila magkakasama. Pero, well, ibang klase rin itong mga players. Nakita na natin kung bakit si Brownlee yung si Brownlee yung talagang naturalized dahil, again, hindi lang siya yung double figures. No? Yan, si Kevin Giambao, double figures sa huli na. Si Dwight, nung third quarter, kumamada. Si Newsome, ang pinamagandang kombinasyon na nakita ko ron, yung combination ni Chris Newsome at saka ni Scotty Thompson. Kasi, lalo na yung perimeter defense ni Chris Newsome, iba. Remember, may international experience na to dahil hindi lang sa Gilas yun, yung Meralco naglaro dun sa East Asia Super League. So, lumalabas na yung international experience si Chris Newsome. Maganda yung kombinasyon nila. And, yun na nga, yung kitang-kita, inilagay siya. Hindi lang si Brownlee yung nasa high post eh. Si Scotty rin eh. Si Scotty nilagay dun sa high post. Yun na nga yun, di ba? Parang, inilagay mo si Magic Johnson nung Showtime Lakers. Sometimes Magic posting up smaller guards. At dun niya napapagana yung from the post, mid-pinch post, dun gumagana yung opensa ng it's the triangle offense centered on Scotty Thompson, the point guard. So parang ganun yun. So yun yung maganda. Ang ganda ng laro ng Gilas. At saka yung depensa nila gumanda nung third quarter. Well, Japet played good defense on Duncan Reed. Nung medyo nahirapan na si Duncan Reed, no? Ilang beses na siya natapikan ni Japet. At syempre, pagka nando si Kai Soto, hindi naman sila kay Soto. Yun lang mahirap doon. Pag tinanggal mo si Japet kasi is a shot blocker. Pero hindi mo makikitang shot blocker kasi itong si Carl Tamayo eh. Si Japet, walang problema pag tinanggal mo. At saka si Edu yung papalit kay Japet eh. Kasi ginamit si Japet nung nag-switch. Dahil inaatake nila yung pick and roll defense ni Kai Soto. Which is pansamantala. Pero nung nag-adjust naman. At saka yung defense ni Dwight dun sa shooter, lalo na nung third quarter, maganda. Hindi na nakashoot yung matindi yung shooter ng Hong Kong. Nung si Dwight na nakatutok doon, si Dwight Ramos na. 6'4 na malapad ay yun ang nakita nating maganda ngayon sa Gilas. So congratulations, sana sa linggo ata yun, maganda pa ipakita natin ng team natin pala. So yun lang po.